Good morning po. Ayan, happy midweek po. Salamat kay Melvin. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng ating pong mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating live May 1, Labor Day. Ayan. Yung iba ay nasa tahanan lang at yung iba ay nag-outing. Ingat po kayo sa biyahe. At kami mamaya may evaluation dyan po sa Agbanawag. Ayan, patuloy na pag-iingat ang sumaating lahat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang hiling ng Ama sa langit. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang Deuteronomy 5:29 sa aming pong pag-aaral na ito, O Diyos. Kami po'y inyong bigyan ng karunungan, lakas at tulungan niyo po kami, O Diyos, na maintindihan ang aming pong pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito, sa ating pong 5:29 ng Deuteronomy, ang kanila nawang isipan ay maging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati na ang kanilang mga anak magpakailanman. So ano ang sabi dito mga kapatid? You know, ang ating isipan ng bawat isa mga kapatid ay magkaroon ng takot sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, magkaroon ng paggalang sa ating tagapagligtas. Magkaroon ng pagmamahal sa ating Panginoon. Na ang sabi dito, tuparin ang lahat ng utos niya. Para sa ikabubuti ng Diyos, hindi. Para sa ikabubuti natin. Pati na ang ating mga anak. At hanggang kailan ang pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid? Ito po ba ay may hangganan na hanggang New Testament lang? Hindi po. Ang sabi po ng talata sa 5:29 ng Deuteronomy, ito po ay magpakailanman. Pag sinabi bang magpakailanman, may expiration? Wala ho. Ang magpakailanman, ang forever is a long, long time. Walang expiration mga kapatid. Ito ay patuloy lang. Ang Diyos ay tumatayo sa kanyang bayan sa relasyon ng isang ama at siya ay may pag-aangkin ng isang ama sa ating tapat na paglilingkod. Isaalang-alang ang buhay ni Kristo. So dito po mga kapatid ko, no? Ang relasyon ng isang ama. Yan, yung pong paglilingkod ng ama sa kanyang anak na si Jesus Christ. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Hindi niya nais na mamatay si Jesus. Pero kinakailangan na mangyari ito para mailigtas ang mga tao na kanyang nilikha na minamahal din ng ating pong tagapagligtas. Sabi dito, habang nakatayo sa unahan ng sangkatauhan at na naglilingkod sa kanyang ama, siya ay isang halimbawa ng kung ano ang dapat at maaari sa bawat anak. Ang pagsunod na ibinigay ni Kristo ay hinihiling ng Diyos sa mga tao ngayon. So si Jesus Christ ay naging halimbawa sa pagsunod sa ating pong Diyos. Maging mula noong siya maging maliit na bata hanggang siya lumaki at tumanda, mga kapatid, ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. So, no, nasa line of 20s, 30s, hanggang 30s lang, ay si Jesus Christ ay sumunod sa ating tagapagligtas. No, inisip niya kung ano yung makaka-glorify sa ating pong tagapagligtas, mga kapatid. Kaya sinasabi sa mga talata na ito, sabi po dito sa 48, 40 verse 8 ng awit, kinaluluguran kong sundin ang kalooban mo, O Diyos. Ipinahayag niya ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kamusta po mga kapatid? Tayo ba ay nasisiyahan sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos? No? Ating bang yung bang kautusan ng Panginoong Diyos ay nasa puso ba natin, mga kapatid? O ito ay wala sa ating puso? Nasa puso ba natin at masaya ba tayong ating itong ginagawa? Kasi marami ang mga tao na ayaw sumunod sa utos, no? Nabibigatan sa mga utos. Naiinis pag inuutusan at wala sa puso yung utos. Alam mo yung wala sa puso yung utos, pangit yung gawa. Pangit yung pagsunod. Pero kung nasa puso natin yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos, kung nasa puso natin, magiging maayos yung pagsunod natin, di ba? Kasi nasa puso mo eh. Oh, kasi nasa puso mo.
Pero pag wala sa puso mo, ay sasabihin mo na, ay okay lang kahit hindi ako gumawa. May sahod naman ako eh. Kasi wala naman sa puso mo yung paggawa. Pero kung nasa puso mo yung paglingkod, o pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, kahit hindi mo na trabaho, kahit pagod ka na, kahit hindi mo na dapat gawin, gagawin mo pa. Bakit? Nasa puso mo yung pagsunod mo sa utos ng Diyos eh. Nasa puso natin, di ba? Itinuturing ni Kristo na walang sakripisyong napakalaki, walang pagpapagal na napakahirap upang maisakatuparan na gawin ang gawain sa kanyang pagparito dito. Sa edad na 12, sinabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Yan na nga, simula nung pagkabata niya ay talagang siya ay na sumusunod sa kanyang ama, sa Diyos Ama, mga kapatid sa langit. Sabi pa dito sa John 4:34, ang pagkain ko, sabi niya, ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So dito po si Jesus Christ, alam niya yung kanyang misyon. Alam niya yung kanyang dapat gawin. No? Siya ay sumunod sa sinabi ng Ama na iligtas ang sangkatauhan, maging maayos ang buhay, lumakad na walang kapintasan, mabuhay ng hindi nagkasala, upang maging karapat-dapat sa pagliligtas sa maraming mga tao. So dito po mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito, talagang number one na sumunod o example, sumunod sa ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ. Ang kahilingan ng Ama sa langit ay kanyang tinupad na iligtas ang mga tao. Kaya dapat tayong maglingkod sa Diyos. Naglilingkod lamang siya habang kumikilos ayon sa pinakamataas na pamantayan ng pagsunod. So yung paglilingkod sa Panginoong Diyos, hindi po bara-bara yan. Marami ang mga naglingkod sa Panginoong Diyos na nabigo, na nakuha ni Satanas. So, marami ang mga naglingkod sa Panginoong Diyos na ngayon ay bumabatikos na sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kulang yung paglingkod sa Diyos. Hindi pumunta o hindi nahit yung pong pamantayan na pagsunod sa ating tagapagligtas. So kung maglilingkod ka sa Panginoong Diyos, sundin mo na yung kalooban niya. Hindi yung maglilingkod ka sa Panginoong Diyos, meron kang reservation. Hindi mo pala susundin yung mga kalooban ng ating Panginoon. Kaya ano mangyayari sa'yo? Magiging failure. At yan ay masisilap ng kaaway na kahinaan at pwedeng pasukin at sirain ang paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. So, marami na ako nakita niyan. So marami rin ang mga nagpapastor-pastor. Pagkatapos, yung pala ay may reservation sa kanilang puso. At ngayon, sila na yung bumabati ko sa church. Marami ang mga nagliliman-liman ko, no, na mauusay sa banal na kasulatan. Pero, no, hindi naman sumunod sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Nasilip ng kaaway, inatake ng kaaway, isang atake lang, boom, wala na. Sila na ngayon yung bumabatikos sa gawain ng Panginoong Diyos. So maraming mga ganyan, mga kapatid. Kaya kung maglilingkod tayo, katulad ng paglilingkod ni Jesus, na naglilingkod siya sa Panginoong Diyos, and yung puso niya nasa pagsunod sa ating tagapagligtas, no? Na nandoon sa pagsunod sa Diyos Ama. Ang lahat na nagnanais na maging mga anak ng Diyos na lalaki at babae ng Diyos ay dapat patunayan sa kanilang sarili na mga kamanggagawa sila ni Kristo at ng Diyos at ng mga anghel sa langit. Ito ang pagsubok para sa bawat kaluluwa. Yan. Sino daw po yung mga nag-aangkin? Ano daw po ang dapat na ginagawa ng mga tao? Ang mga nag-aangkin na sila yung mga anak ng Diyos. Ano daw ang dapat gawin? Ano ang pamantayan? Ang sabi po dito, mga kapatid, dapat na gumawa na kamanggagawa ni Kristo at ng Diyos Ama. Ayan po mga kapatid. So see to it na kamanggagawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung ikay nag-aangkin na anak ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang basta yun na yung word, kundi ito ay talagang makikita sa paggawa, sa pagkilos, mga kapatid. Ang dakilang layunin ng Diyos sa paggawa ng kanyang mga probisyon ay subukan ang mga tao upang bigyan sila ng pagkakataong paunlarin ang karakter. Yan. Sa gayon ay pinatutunayan niya kung sila ay masunurin o hindi masunurin sa kanyang mga
utos. Sabi po dito mga kapatid, kung gusto po natin na maging makamanggagawa ng ating Panginoong Diyos, kailangan nating paunlarin ang ating pong mga karakter. Hindi po pwedeng gusto mo lang yung mag-Bible study. Hindi po pwedeng gusto mo lang yung mag-donate para sa gawain ng Panginoon. Hindi po pwede yung gusto mo lang mag-akay ng mga tao para sa Bible study. Kinakailangan na na yung ating mga karakter lumalago, ang sumusunod sa Panginoong Diyos. Sabi po dito, nagiging masunurin sa utos ng Diyos. Pag ikay nagiging masunurin sa utos ng Panginoong Diyos, yung pong karakter mo ay lumalago. Sa pamamagitan ng biyaya, niligtas tayo ng Panginoon. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ay iniligtas ng ating tagapagligtas. Alam nyo, yung pong pag-apply ngayon ng teacher ay napakahirap. Kinakailangan mo, mayroong point system, mayroong increment system. Kinakailangan mo, para magkaroon ka ng points, kinakailangan mo muna na mayroong kang experience. Malaking experience mga kapatid. So I think, basta 40 hours yung experience. Ibig sabihin may 40 hours kang seminar, kung hindi ako nagkakamali sa teaching, sa public, 40 hours, doon pala magsisimula yung increment. Ibig sabihin, may qualified ka na ma-scorean yung mga grades mo. Kung ikaw ay mayroong 40 hours o higit pa na oras, depende doon sa mag-hire sa'yo, para ikaw ay ma-hire sa public teaching. Doon pala magsisimula kapag natapos mo yung mga seminars niyo. 40 hours mga kapatid. Doon pala magsisimula yung increment. So ibig sabihin, para makapagsimula ka na sumunod sa Panginoong Diyos, para makapagsimula ka na ang karakter mo mabago, ang simula noon, yung tanggapin mo si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ang simula noon ay sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, hanggat hindi ka tumatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, yung pong karakter mo, hindi yan nabibilang. Hindi yan nabibilang dahil yung karakter natin madungis kapag wala ang ating Panginoon. Yung nga sa isip natin pagsunod sa Panginoong Diyos, wala yan mga kapatid hanggat wala tayo sa biyaya ng Panginoon. Hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, yung pagsunod natin ay hindi na ibibilang na pagsunod sa Panginoong Diyos. Doon nagsisimula yan sa pagtanggap natin sa kaligtasan ng Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa ating devotional, nauna yan. Bago itong pagsunod. Dahil itong pagsunod na ito at pagpapaganda ng karakter natin, pagpapaunlad ng karakter natin, nagkakaroon ng bilang yan. Nakikredit yan sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. I hope maging malinaw ito mga kapatid. Hindi binibili ng mga mabubuting gawa ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, nagpapakita ito na taglay natin ang pag-ibig na iyon. Kung isusuko natin ang kalooban sa Diyos, hindi tayo gagawa para matamo ang pag-ibig ng Diyos. Yan. Sabi po dito mga kapatid, hindi binibili ng mga gawa ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin yung kaligtasan mga kapatid, hindi yan binibili ng mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa mga kapatid ay pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. Ang mabubuting gawa mga kapatid ay bunga yun na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. At nagiging mabuting gawa ito at nagiging ibinibilang itong masunurin tayo sa Panginoong Diyos kung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay. Yun mga kapatid. Ang kanyang pag-ibig bilang isang libreng regalo ay tatanggapin sa kaluluwa. At dahil sa pag-ibig sa kanya ay malulugod tayong sundin ang kanyang mga utos. Yun pala yun mga kapatid. Hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas, habang hindi natin tinatanggap ang pag-ibig ng Panginoon na libre, walang bayad, ay hindi rin tayo makasusunod sa Panginoong Diyos. Hindi rin tayo magiging tapat sa Panginoong Diyos. Yan po yun mga kapatid. Kasi walang standard eh. Ang pag-ibig natin sa Panginoong Diyos ay kung iniibig natin ang Panginoon, normal lang na sinusunod natin ang utos ng Panginoong Diyos na hindi napipilitan
at hindi nahihirapan. Yun. May dalawang uri lamang sa mundo ngayon. At dalawang uri lamang ang kilalanin sa paghukom. Yung mga lumalabag sa utos ng Diyos at yung mga sumusunod dito. Ang tanong, nasaan tayo panig? Nasa sumusunod sa utos ng Diyos o sa lumalabag dito? Ibinigay ni Kristo ang pagsubok kung saan pinatutunayan natin ang ating katapatan o kawalan ng katapatan. Yan. So dito po mga kapatid, no? Nag-gauge dito yung katapatan at hindi katapatan sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ating tagapagligtas, nakikita na tayo ay tapat. Pero hindi ibinibilang yung pagtatapat natin sa Panginoong Diyos kung hindi tayo sumasampalataya sa ating tagapagligtas. Kung hindi natin minamahal ang ating Panginoon, kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo maibibilang na tapat. Yan. Hindi yan basta sumunod ka lang. Kinakailangan mag-register ka muna. Parang ganun ba? Diba? Kailangan mag-register ka muna. Eh, hindi ka nakarehistro eh. Parang sa karera. Kung marera ka lang bigla, eh, hindi ka naman nakarehistro. Kahit mauna ka dun sa finish line, hindi ka pa rin qualified kasi hindi ka nakarehistro eh. So, ganun po mga kapatid. Kahit na sinasabi mo, ay, sumusuntok sa utos ng Diyos ah. Hindi ka naman nanampalataya kay Jesus. Hindi ka naman na, hindi mo naman na inibig ang Panginoong Diyos. Hindi mabibilang na katapatan yung nasa isip mo. Katapatan. Yun. Ganun po yun mga kapatid. So sabi dito, 14, 15, 21, kung ako inyong minamahal, sinabi niya, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi ni Jesus. Siyang mayroon ng aking mga utos ay at tinutupad ang iyon ay siyang nagmamahal sa akin. So sabi po dito, ang mga nagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay sumusunod sa Kanya. At take note mga kapatid, marami ang mga ibang relihiyon. Marami ang mga nagsasabi na sila ay nasa Diyos. Bumuo ng relihiyon. Pero inaaral nila na hindi na dapat sundin ang utos ng Diyos. Conflict mga kapatid. O marami nangangaral na sa biyaya ng Panginoon tayo. Pero hindi naman ayon naman pasunurin ang membro niya sa utos ng Diyos. So conflict. Magkasama po yan. Ang biyaya ng Panginoon after nating tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng ating pumbuhay, after po nun ay susunod sa utos ng Panginoong Diyos. At ang sabi dito sa Deuteronomy 5:29, magpakailanman. Hindi yan palabas, ano? yan ay magpakailanman mga kapatid. Forever is a long, long time. Yan. Walang expiration, walang putol, kundi ang utos niya na yung ating Panginoong Diyos na sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat sabi sa 1 John 5, ang utos niya ay hindi mabibigat kung ating iniibig siya ng tapat mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at kahilingan natin sa umaga na ito ay patuloy tayong pagpalain. Pasalamat natin ng mga sa Panginoon na mga prayer request na natupad, nangyari ayon sa kalooban ng ating tagapagligtas. Ayan, nagpapasalamat ako yung aking mga magulang at yung aming bunsong kapatid ay nakarating na maayos doon sa laban sa reunion diyan sa Mindanao. Kaya hindi lang kami nakapunta dahil sa June pa yung punta namin doon at madodoble sa pamasahe next year siguro. So dito po mga kapatid, isama rin natin, pinapasalamatan din natin ang kagalingan sa mga karamdaman, ang mga nagkaroon ng trabaho sa tulong ng ating Panginoon, ipagpasalamat natin at din po yung mga pangangaral na natapos at paparating pa, isama natin sa panalangin. At ang mga kapatid, no, ma-revive every day sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang Panginoon, ang patuloy nating sambahin at sundin ang kanyang mga utos ayon sa pag-ibig natin sa Kanya. So ngayon po at tayo mananalangin, ipagkaloob natin kay Brother Melvin Bilisano ang pagkakataon sa pagbabasa po ng ating mga prayer request dyan po sa comment section. God bless po sa inyo pong lahat. Happy midweek po mga kapatid. Huwag natin kalilimutan ang weekly prayer meeting na tayo ay magkakasama. Buhay ko'y puno ng sigla.
sigla. Ang hirap, sakit at dusa kong taglay ay pinawi niya. Kung minsa'y dumarating ang kalungkutan, ako'y di pinababayaan. Ngunit kung siya'y wala pa sa aking buhay, kung paano ay di ko alam. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Kahit na nasan man ako, naroon siya laging kasama. Hindi niya ako iiwan, ito ang pangako niya. Kalooban niya ay laging sundin, sa buhay mo siya ay tanggapin. Sa puso mo siya iyong papasukin, buhay mo'y kaniyang babaguhin. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Paano na kung siya'y wala sa akin? Paano na kung siya'y di ko kapiling? Kung sa buhay ko si Kristo ay wala pa, di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Di ko alam kung paano na. Amen. Salamat sa awit. Ano po? Paano nga naman kung si Jesus ay hindi natin kapiling? Paano na? Ano? Wala nang direksyon ng ating buhay kapag wala si Jesus sa ating buhay. Kaya yan, tunay na mahalaga nakasama natin si Jesus. Ano po? Salamat po sa mensahe ng awit. Salamat din po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Ano nga ba ang hiling ng Ama na naroon sa langit? Ano po? Si Jesus daw naglingkod sa kanyang Ama, sa ating Panginoong Diyos na ng may pag-ibig. Ayun. So gusto ng ating Ama sa langit, sundin din natin kung paano ginawa ni Jesus. Siya ay naglingkod sa kanyang Ama ng may pag-ibig, na may kusang loob. Ayan ang sinasabi ko dito, yung kusang loob, ano po, at kalayaan dapat sa ating pag-ibig, sa ating pagsunod, mayroong kusang loob. Kaya lang kadalasan mas nauna pa yung reklamo natin, ano? Wala pa nga yung pagsunod, may reklamo na tayo. So ganoon talaga tayo ay binabagabag ni Satan, ano? So unahin muna natin ang pagtanggap kay Jesus, yung tunay na pagtanggap daw, ano? Yung tunay, kasi marami pagtanggap na by word lang. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas, na ay naman magsimba. So by word lang yun, ano? Doon magiging automatic na yung pagsunod sa kanyang kalooban, ano? Sabi dito, si Jesus, nilalang tayo ng Diyos, kaya ang hiling niya sa atin ay manumbalik tayo sa kanya sa ating pagkakaligaw, ano po? Hinihiling ng Panginoon ay una, tanggapin natin si Jesus. Tanggap yung tunay na pagtanggapan po. Pangalawa, ibigin natin siya ng buong puso. Tuparin ang lahat ng kanyang mga utos. At ang maging resulta nito ay para kanino? Para sa ating ikabubuti.
ikabubuti natin at sino pa ng ating mga anak. Yun ang maganda ron, ano, isa ikabubuti natin at ng ating mga anak magpakailan paman. So kung gusto natin na yung ating mga anak ay mapabuti, dapat mauna tayo maging mabuti. So anong gagawin natin? Sundin natin yung hiling ng Ama sa langit, di ba? At susunod yung ating mga anak. Ngayon, kung gusto lang natin yung anak ang mauna, mahirap yun. Mauna tayo, di ba? So mauna tayo maging halimbawa. Dahil si Jesus ay naging halimbawa din naman para sa atin. Ano po, napakagandang lesson sa umaga nito. Lagi tayong titingin sa mga example, lagi tayong titingin sa mga nauna na. Dahil sila yung mga ating, halimbawa sa kalsada dumadaan ka, may sinusundan ka sa sakyan, bigla nakaldag, uy, may hams doon, so dahan-dahan ka na, ganun, ano? Sundan natin yung mga nauna dahil sila yung ating magiging guide at tunay na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon kapag tayo tunay nagtiwala at nagtumanggap sa Kanya, ano po? Salamat, Pastor, sa magandang lesson at salamat din sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na na-bless ang umaga nito. Sama natin sa panalangin yung ating mga prayer request, ano po? Pasalamat para kay Lauro Menor. Siya yung na-aksidente, ano po, sa motor. Medyo okay na po siya. Patuloy na kagalingan, kalakasan nating dalangin sa kanya. Sama din natin sa prayer ang patuloy na kagalingan ni Gary Mercado. Sige po, sama natin si Gary Mercado. Ganyan din si update po kay Divina Rodriguez. Na-operahan na po siya pero nagkaroon ng komplikasyon na sa ICU po siya. Pasama sa patuloy na panalangin. Sige po, si Divina Rodriguez. Ganyan din si Vine Ingrid Makinana. Bigyan ng lakas sa mga pagsubok, lalo na sa pinansyal para sa kanyang ina, Divina Rodriguez. Sige po. Pakasama po ang family namin sa pinagtataanan namin pagsubok. Nawa ay katotohanan ang manaig at ang gabay ng Panginoon ang sumahamin. Sige po, kay Sister Melissa Gamboa. Sige po, tayo lahat ay manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na kami patuloy niyo sinamahan, binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong umaga, panibagong pag-asa. Salamat sa lesson na ito na patuloy niyo kaming hinahatak para sa kabutihan. Salamat sa halimbawa na si ang aming Panginoong Jesus na siya ay naging masunurin po sa inyo, na siya ay ginawa niya ang inyong kalooban. Nawa sa aming paumuhay dito, amin din siyang maging example, guide kung paano siya naging masunurin po sa inyo, upang sa ganon ang aming buong pamilya, ang aming din mga anak ay masunurin gagaya namin. At higit sa lahat, ito ay maging resulta ng ikabubuti namin magpakailanman. Maraming salamat sa pagsubok tumarating sa aming buhay. Tunay na ito ay nagpapalakas sa amin. Maraming salamat sa lesson sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin na inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran na narito ngayon. Unang-una ang pasalamat kay Lauro Menor na medyo bumubuti ng kanyang kalagayan, pero patuloy pa rin namin siyang sinasama sa panalangin na samahan pa rin siya sa kanyang mabilis na recovery. Makita niya ang inyong kabutihan at patuloy na magtiwala po sa kanya. Makita ang inyong liwanag patuloy na nasa kanyang buhay. Kasama din po namin sa panalangin ng kagalingan ni Gary Mercado. Kayo po nakakaalam kung anong kalagayan niya ngayon sa mga oras na ito. Siya po ay inyong hipuin, inyong mapagpagaling na kamay. Paramdam niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal at ang kanyang mga pangailangan na inyo pong ipagkaloob. Amin din patuloy na sinasama si Divina Rodriguez. Siya po ay naoperahan na magkaroon po siya ng komplikasyon. Ay samahan po siya sa mga panahon na ito. At siya ay hipuin po na yung magpagaling na kamay at mahuhusay na doktor ang humawak po sa kanya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Vine Ingrid Makinana. Bigyan niya po siya ng lakas na kanyang malampasan lahat ng pagsubok sa kanyang buhay. Pagkaloob po ang kanilang pinansyal na pangailangan para sa pagpapagamot ng kanyang ina na si Divina Rodriguez. Pagkaloob po sa kanila ang inyong pagmamahal. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pamilya ni Sister Melissa Gamboa na sa kanilang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Nawa ang katotohanan ng manaig
at gabayan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nawa inyong kalooban ng masunod at ang inyong kabutihan ng kanilang maranasan sa bawat sandali. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga pangaral na gagawin sa aming mga nasasakupan. Patuloy na week of prayer nina sa San Leonardo, at gayon din ang street evangelism, at gayon din ang pangaral sa Santa Rosario, at ang iba pang mga programa na aming nasasakupan. Ipatuloy niyo nung samahan. Gayon din ang women's pajamas night na gaganapin sa paparating na panahon. Ay samahan po ang mga nangunguna dito upang sila ay makapaggawa ng magandang program na ikalalago ng kanilang mga grupo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Clorilyn Abesillas, si Gerald Gamboa, na naway sa patuloy na hipuin ng Holy Spirit na manumbalik sa church kasama ng kanyang buong pamilya. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng mga Bible students, kaya din ng mga bagong pinyagan. Patuloy niyo po silang samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay na maging matatag sa kabila ng pagsubok na tumarating sa kanilang buhay. Kasama din namin ang San Leonardo Church at Kawayan Bugtong at ang mga simbahan sa aming nasasakupan. Ang mga kapatiran, patuloy na maging magtiwala po sa inyo sa kabila ng pagsubok na tumarating sa amin, mga kahirapan, sakit, at ano pang mga dumarating sa aming mga problema. Naway hindi ito maging dahilan upang magwagi ang kalaban sa aming mga sarili. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng pamilya ng bawat isa na nakikinig ngayon. Samahan kami sa maghapon sa aming gawain. Ingatan kami sa anumang kapahamakan, ganyan din sa mga magta-travel, nagtatrabaho sa malayo. Samahan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama namin sina Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino. Good health po ang dalangin namin sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Ganyan din sa mga anak ni Sister Meden Piligro Cotao na sinahara and Cory, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, manugang at mga apo. Kalusugan din sa family ni Sister Rose Cris Encarnado at Sister Dang de la Cruz. Kaya din sa family ni Sister Nim Barrera sa Bukidnon. Ang Salvado, Hunsya family, Acuevas family, Alcosaba family. Kaya din ang family ni Sister Joy Valencia at ni Brother Rudy Masiklat, kasama na sila sa kanilang pagtatrabaho sa malayo. Amin din patuloy sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano na patuloy na kagalingan ng aming dalangin sa kanya. Gayon din si Brid Renato Estrella Gragasin, kagalingan ng patuloy namin dalangin sa kanya. Claire Andaya, si John Paul Cuevas, Judilyn Ferolino, Joe Noble, si Estrella Gragasin, si Feli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Lorna at Brother Monty Cabietes. Kasama na rin si Charles Eric Melegrito at ang kanyang nanay na si Alice Melegrito. Si Sister Ana Manuel, nasa banig pa rin ang karamdaman. Kasama na rin si Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Pastor James Dutila, Christopher Umali Guterres, si tatay ni Brother Tanred, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gragasin, at gayon din ang kalakasan ng bawat isa sa aming mga kapatiran. Si Pastor Alex Rigor, patuloy na recovery ang aming dalangin sa kanya. Kalakasan ni Kuya Bobby sa araw-araw na mabigat na kanyang trabaho. Gayon din si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion Gregorio Satin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, at kagalingan ng patuloy naming dinadalangin sa kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Sina Sister Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at si Sister Melo Genrones Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Tatay at Nanay na Pastor Nelvin, ganda ng parents ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Pulcheng, si Jinjin, si Sister Wendy, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Aime Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez. Kasama rin si Brother Benjamin, si Brother Bunti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Brother Renato Santos, si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na rin si na Precious Cabasog, Princess Jurquina, si Aris C, Sister Nena,
si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Montivero, si Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito, karamihan sa amin ay nasa banig ng karamdaman na malubha ang kalagayan at papagaling. Ngunit kami lahat ay patuloy na nagtitiwala sa inyong mga pangako, pagkat ang nangako ay tapat at alam namin na kayo ay marunong ay pagkakalob sa amin ang the best para sa amin. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Humihingi po kami ng kapatawaran kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Dalangin namin na ang Holy Spirit patuloy ang gumabay sa amin, lalo na sa devotional na morning devotional na ito, na unti-unti mabago ang aming karakter at lubusan namin kayong tanggapin, tunay na pagtanggap upang aming masunod ang inyong kalooban. At higit sa lahat, ang aming buhay ay maging maganda kasama na aming buong mga anak at mga pamilya magpakailanman. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay, sa lahat ng mga nagsishare. Maraming salamat po. Huwag po kayong magsasawa, pagkat ang magsawa ay siyang maliligaw ng landas. Ano po? Huwag ka nagsawa tayo sa Panginoon, tayo maliligaw. Sige, kailangan lagi tayo may tour guide sa gubat. Pagka tayo naglakad sa gubat, may tour guide at yung master doon sa lugar na yun, yun ang ating susundan para hindi tayo maligaw. Ano po? Alam natin na ang kalaban na hindi sumusuko sa bumbubuliglig sa atin, kaya dapat tayo din naman ay huwag susuko kay Jesus. Kaya yan po, good morning sa lahat na nariyan sa live. Salamat sa inyo. Good morning din sa lahat ng mga nasa sa replay mamaya. Good morning sa inyo lahat, at sa lahat ng mga nakikinig niya sa background. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy tayong magdalanginan mga kapatid. Patuloy tayong ma-remind pagka tayo makalilimutin. Patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog, at higit sa lahat, patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. Salamat din po sa bawat isa. God bless po sa inyo. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.